Magtitinda na nga ako mga mare, kaya naman heto at naligo na nga din ako. Alas 5 na nga rin pala sa mga oras na yan at yan nga pala yung oras ng pagtitinda namin. Maganda nga din pala ang panahon kahapon at hindi nga umulan, pero kaninang madaling araw ay umulan naman. So ayan, bali nagpolvo nga lamang pala ako at nagbahid ng kaunting lipstick at heto at gogora na nga kami sa pwesto. So ayan, bali hinihintay ko na nga lamang si paring Bentot at kita nyo naman mga mare at nagbibihis pa siya. Diyos ko, nagpapatay buhay pa yung ilaw. Maagang pumunta dito yung pamangkin ko at syempre siya na naman nga yung kasakasama ko. Habang ipinapatas ko yung aming mga paninda mga mare, ay heto naman si paring Bentot at nagpaparikit na nga ng apoy. Ayan, hindi pa nga ako nakakapag half cook ng atay mga mare, ay may nagbuena mano na nga sa akin ng halagang 180 pesos. At nung maluto na nga yung mga binili mga mare, ay heto naman nga ako at uumpisahan ko na nga ding mag half cook ng atay. At nung okay na nga mga mare, ay heto nga pala lahat yung mga paninda ko. Ayan, kokonti lang naman yung mga paninda ko mga mare, pero okay lamang yan at least kahit papaano ay may kinikita tayo. Alam nyo ba mga mare, maikwento ko lamang ho dati yung pwestong yan ay inuupahan ho namin sa halagang 2,500 pesos. Ang dating pwesto ho namin mga mare ay sa baba at hindi ho dito sa tabing kalsada. Way back 2021 mga mare ay naisipan nga ho namin na umupa dito. Nakaisang taon din kami nagre-rent dito mga mare, tapos napagpasyahan nga nung may-ari na ibenta na nga lamang ito. Bali ang paninda nga pala namin dito mga mare ay sari-sari store at kasabay nga nitong inihaw. Tapos sa pagtitinda nga nito at nung sari-sari store mga mare ay nakakaipon naman kami kahit papaano. Tapos nung time na binebenta to mga mare ay may ipon naman kaming konti, pero kulang pa nga yun sa presyo nito. Dati nga ayaw pa itong bilihin ni paring Bentot mga mare dahil nga kulang pa yung pera namin, pero gumawa talaga ako ng paraan dahil gustong gusto ko to. Hindi naman ho siya kumontra sa gusto ko, kaya naman nabili ko nga din ito. Hindi naman ho ito kalakihan at maliit lamang talaga, pero ang mahalaga naman mga mare ay may pwesto kami. At least hindi na kami nagbabayad ng rent buwan-buwan. Hindi ko to sinasabi mga mare para ipagyabang ha. Sinasabi ko ho ito mga mare para naman ipagpatuloy nyo yung inyong nasimulan. Tapos sa bawat kinikita nyo ay mag-save kayo kahit papaano para naman kapag dumating nga yung time na may gusto kayong bilihin ay mabibili nyo, di ba? Kahit 20 or 50 kapag maganda ang kita, 100 nako ay napakalaking bagay na yan. Basta samahan lamang natin ang tiyaga at sipag mga mare. Yung sari-sari store mga mare ay pansamantalang tinigil ho muna namin noong ako'y manganganak na. Kasi hindi ko rin naman siya maiintindi gawa ng may baby nga ako. Pero lalagyan din natin ng laman yan mga mare kapag medyo nakaipon na nga tayo. So ayun yung kwento ng aking munting tindahan. Maliit na bagay man para sa iba, pero para sa amin mga mare naku ay napakalaking bagay na ho niyan. Dati pinapangarap ko lang to mga mare, kailan kaya ako magkakatindahan ganyan. Naku ay nung nabili nga namin ito mga mare ay talaga namang kinikilig nga ang lola nyo. Kahit medyo maliit lang ay okay na ho ito sa amin. Lagi nating isipin mga mare ang right side at positive lang at iwasan natin yung mga negative. Kapag medyo matumal, pahinga ka lang, pero wag na wag kang susuko.